Quarter 4, Week 8. Pagtutuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagtutuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto, manually o gamit ang spreadsheet. Narito ang kasanayan at layunin. Natutuos ang gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto, manually o gamit ang spreadsheet. Maikling balik-aral. Maaari mo bang sagutin? Una, ano-ano ang iba't ibang bahagi ng plano ng proyekto? Magaling! Sa unang bahagi, pangalan ng proyekto. Pangalawa, layunin. Pangatlo, krokis ng proyekto. Pang-apat, mga materyales na gagamitin. Pang-lima, kasangkapang gagamitin. At pang-anim, mga hakbang sa pagbuo ng proyekto. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga materyales na maaaring i-recycle? Mahusay! Maraming materyales ang maaaring i-recycle, kabilang ang papel, plastic, salamin at lata. Pangatlo, ano-ano ang mga produktong maaaring gawin mula sa isang recyclable materials? Napakagaling! Maaaring makagawa ng alkansya mula sa basurang lata. Ang recycled na papel naman ay maaaring gawing mga notebook, karton at mga papel na pambalot. Pang-apat na tanong, ibahagi ang mga isinagawang hakbang sa pagbuo ng inyong proyekto mula sa recyclable materials. Narito ang posibleng sagot. Para sa proyektong alkansyang lata, mga hakbang sa pagbuo nito. Una, hugasan ang lata na gagamitin. Sabuning mabuti ang labas. Pangalawa, lagyan ng butas sa itaas o ibabaw ng lata kung saan kasya ang baryang 5 piso at 10 piso. Pangatlo, hugasan din ang loob nito sa pamamagitan ng paglagay ng butas sa itaas na bahagi ng lata. Pang-apat, patuyuin ang lata. Pang-lima, pahira ng pandikit ang palibot ng lata. Idikit ang puting papel. Patuyuin at gupitin ang sobrang puting papel. Pang-anim, Lagyan ng disenyong nais ninyong gawin. Pang-pito, ilagay sa isang tabi o lugar na hindi masisira. Para sa inyong feedback, ibahagi sa klase ang iyong karanasan sa nakaraang gawain. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ating pagnilay-nilayin ang ibig sabihin ng katagang, may pera sa basura. Ang mga basura na patapon na katulad ng lata, plastic bottle, at iba pa ay maaaring nating pagkakitaan. Ito ay sa pamamagitan ng pagre-recycle. Sa inyong nakaraang gawain, kayo ay gumawa ng produkto mula sa recyclable materials. Ang mga recyclable products na inyong ginawa ay maaaring mapagkakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ito.
Upang masiguro na kikita ka sa pagbebenta, isa sa mga dapat mong matutunan ay ang pagtutuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto, manually o gamit ang spreadsheet. Ito ay mahalagang matutuhan upang masiguro na ikaw ay kumikita at hindi nalulugi sa iyong pagbebenta. Isang paraan din ito upang makita kung saan napupunta ang iyong puhunan at kita. Sa araling ito, inyong matutunan ang isa sa pinakamahalagang kaalaman at kasanayan sa pagbebenta ng inyong produkto. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito, kayo ay nakakatuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto, manually o gamit ang spreadsheet. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Alamin natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang mas lalo nating maunawaan ang aralin ngayong araw. Una, gastos o puhunan. Halagang binabayad para sa produkto, kalakal o serbisyo. Pangalawa, kita. Kabuuan ng perang tinubo sa pagbebenta ng produkto o serbisyo. Pangatlo, spreadsheet. Isang uri ng productivity software na ginagamit sa pagtatala ng mga datos katulad ng pangalan, numero, address, at iba pa. Magagamit din ito sa pagkalkula ng mga nasabing datos gamit ng mga iba't ibang formula katulad ng pagkuha ng average at iba pa. Pagproseso ng pag-unawa. Paano to? Basahin ang kwento na nasa ibaba. Sagutan ang mga tanong batay sa kwento. Ang pamagat ng kwento ay Alkansyang Kawayan para sa Kinabukasan. Isinulat ni Aaron John F. Castro. Alkansyang Kawayan para sa Kinabukasan. Alkansyang lata kayo dyan, 30 pesos lang. Pili na, pili na. Ang sigaw ni Mang Dudoy habang naglalakad, bit-bit ang mga gawang alkansya na yari sa kawayan. Matitibay ang mga ito at may iba't ibang disenyo. Ito ay mabenta lalo na sa mga turista na bumibisita sa kanilang lugar. Sa araw na iyon, si Mang Dudoy ay nakapagbenta ng 10 o 10 alkansya na nagkakahalaga ng 300 pesos. Pagkatapos magtinda, dumaan si Mang Dudoy sa hardware shop upang bumili ng mga materyales na kakailanganin niya sa paggawa ng alkansyang yari sa kawayan. Siya ay bumili ng mga sumusunod. Wood glue na ang halaga ay 30 pesos. Varnish na ang halaga ay 80 pesos. Papel de liha na ang halaga ay 20 pesos. At pako na ang halaga ay 20 pesos din. Ang mga kasangkapang ito ay sapat na upang makagawa ng 10 o 10 alkansya. Samantala, ang kawayan ay kinukuha naman ni Mang Dudoy sa likod ng kanilang bahay. Pagkatapos ng buong araw na paglalako, ang ilan sa napagbentahan ni Mang Dudoy ay kanyang inihuhulog sa kanyang alkansyang kawayan. Tatay, para saan po iyan? Ang tanong ng kanyang 5 o 5 taong gulang na anak. Ito ang magiging baon mo sa darating na pasukan, tugon naman ni Mang Dudoy sa kanyang anak. Talaga tatay? Yay! May baon na ako sa darating na pasukan. Salamat tatay! Napakabait at napakasipag mo talaga! Tanong tugon. Ngayon ay sagutan natin ang mga sumusunod na tanong base sa kwentong napakinggan o binasa. Para sa unang katanungan, magkano ang tinda na alkansyang kawayan ni Mang Dudoy? Magaling!
Ang halaga ng isang alkansyang kawayan ni Mang Dudoy ay 30 pesos. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga kasangkapan na binili ni Mang Dudoy sa hardware shop? Napakahusay! Ang mga kasangkapan na binili ni Mang Dudoy sa hardware shop ay wood glue na nagkakahalaga ng 30 pesos, varnish na nagkakahalaga ng 80 pesos, papel de liha na nagkakahalaga ng 20 pesos, at pako na nagkakahalaga din ng 20 pesos. Pangatlong tanong, magkano lahat ang ginastos ni Mang Dudoy sa pagbili ng mga materyales sa paggawa ng alkansyang kawayan? Magaling! Ang kabuuang halaga ng mga materyales na binili ni Mang Dudoy ay 150 pesos. Pang-apat, kung 30 pesos ang halaga ng isang alkansyang kawayan at nakapagbenta si Mang Dudoy ng 10, ilan ang kanyang mapagbebentahan? Mahusay! Kung 30 pesos ang halaga ng isang alkansyang kawayan at nakapagbenta si Mang Dudoy ng 10, ang kanyang napagbentahan ay 300 pesos o 30 times 10 is equals to 300 pesos. Panglima, maaari mo bang ilarawan kung anong klaseng ama si Mang Dudoy? Tama! Si Mang Dudoy ay isang mapagmahal at masipag na ama. Siya ay nagtitinda ng alkansyang kawayan upang kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Ang kanyang dedikasyon at pagsisikap ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak, lalo na sa paghahanda ng baon para sa darating na pasukan. Siya ay isang mabuting halimbawa ng isang responsableng magulang. Pinatnubayang pagsasanay. Batay sa kwento, ano ang mga sumusunod na datos sa paninda ni Mang Dudoy? Sa parting ito, gamitin natin ang tatlong hakbang sa pagtutuos. Una, pagtutuos ng kabuuang gastos o puhunan. Pangalawa, pagtutuos ng kabuuang benta. Pangatlo, pagtutuos ng kabuuang kita. Unang hakbang, pagtutuos ng kabuuang gastos o puhunan. Una, ilista lahat ng materyales na ginamit at katumbas na presyo nito. Narito ang halimbawa. Pangalawa, tuusin ang kabuuang halaga ng nagastos para sa mga materyales. Narito ang halimbawa. 30 plus 80 plus 20 plus 20 equals 150 pesos. Pangalawang hakbang, pagtutuos ng kabuuang benta. Una, ilang alkansya ang magagawa mula sa puhunan ni Mang Dudoy. Isulat ang sagot sa table o cell 1. Batay sa kwento, ang bilang ng nagawang alkansya ay 10 piraso. Pangalawa, magkano ang presyo ng isang alkansya na tinda ni Mang Dudoy? Isulat ang sagot sa table o cell 2. Batay sa kwento, ang presyo ng isang alkansya ay 30 pesos. Pangatlo, magkano ang mapagbebentahan ni Mang Dudoy kung maibebenta niya ang 10 o 10 na alkansya sa halagang 30 pesos kada isa? Isulat ang sagot sa table o cell 3. Narito ang kabuuang benta. 10 times 30 equals 300 pesos. 300 pesos ang maaaring mapagbentahan ni Mang Dudoy.
Para naman sa pangatlong hakbang, pagtutuos ng kabuuang kita. Una, isulat ang kabuuang benta na natuos kanina. Isulat ang sagot sa cell 1. Kabuuang benta, 300. Pangalawa, isulat ang kabuuang gastos na natuos kanina. Isulat ang sagot sa cell 2. Kabuuang gastos, 150. At pangatlo, tuusin ang kabuuang kita. Isulat ang sagot sa cell 3. Kabuuang kita, 300 minus 150 equals 150 pesos. 150 pesos ang kabuuang kita ni Mang Dudoy. Pagtutuos gamit ang spreadsheet. Ngunit, ano nga ba ang spreadsheet? Ang Excel ay isang software na ginagamit para gumawa ng mga spreadsheet. Spreadsheet. Ito ay isang uri ng dokumento na may mga kahon o cells na ginagamit para maglagay ng mga numero at impormasyon. Para itong malaking papel na may mga linya kung saan pwede kang mag-compute at mag-organize ng data. Ito ay may automatic na computation, mabilis at accurate na pag-compute. Maaaring i-modify ang mga detalye katulad ng presyo nang hindi gumagawa ng panibagong worksheet. Ngayon ay dumako tayo sa pagtutuos gamit ang spreadsheet. Muli nating balikan ang kwento ni Mang Dudoy at gamitin natin ang tatlong hakbang sa pagtutuos. Ngunit gawin natin ito sa paraan ng spreadsheet. Una, pagtutuos ng kabuuang gastos o puhunan. Ilagay ang materyales at presyo nito. Lagyan ito ng formula para mag-automatic na mag-compute at makuha ang kabuuang gastos. Pangalawa, pagtutuos ng kabuuang napagbentahan. Ilagay ang bilang ng naibenta at presyo kada piraso. Lagyan ito ng formula para mag-automatic na mag-compute at makuha ang kabuuang benta. Pangatlo, pagtutuos ng kabuuang kita. Ilagay ang kabuuang benta at kabuuang puhunan. Lagyan ito ng formula para mag-automatic na mag-compute at makuha ang kabuuang kita. Paglalapat at pag-uugnay. Tuusin ang mga sumusunod. Para sa unang gawain, si Aling Elena ay nagtitinda ng basket na yari sa kawayan. Ang mga materyales na kanyang ginagamit ay ang mga sumusunod. Kawayan, 100 pesos. Tuyong dahon ng water lily, 100 pesos. Varnish, 200 pesos. Paintbrush, 30 pesos. At pako, 20 pesos. Ang kabuuang gastos ni Aling Elena sa paggawa ng kanyang paninda ay 450 pesos. Sa halagang ito, siya ay nakakagawa ng 20 na basket na ibinibenta niya sa halagang 40 pesos kada isa. Tuusin ang kabuuang kita ni Aling Elena, sagutan ang mga sumusunod. Subukan natin! Tukuyin natin ang titik A o kabuuang gastos. Una, ilista lahat ng materyales na ginamit at katumbas na presyo nito. Ang unang materyales ay kawayan na may presyong 100 pesos. Tuyong dahon ng water lily, 100 pesos din. Varnish, 200 pesos. Paintbrush, 30 pesos. At pako na nagkahalaga ng 20 pesos. Pangalawa,
Pangalawa, tuusin ang kabuuang halaga ng nagastos para sa mga materyales. 100 plus 100 plus 200 plus 30 plus 20 equals 450. Ang kabuuang gastos ay 450 pesos. Dumako naman tayo sa titik B o kabuuang benta. Una, ilang basket ang magagawa mula sa puhunan ni Aling Elena? Isulat ang sagot sa table o cell 1. Ilan ang bilang ng nagawang basket? Magaling! Ito ay 20. Pangalawa, magkano ang presyo ng isang basket na tinda ni Aling Elena? Isulat ang sagot sa table o cell 2. Magkano nga ang presyo ng isang basket? Napakahusay! Ito ay 40. Para sa pangatlong bilang, magkano ang mapagbebentahan ni Aling Elena kung maibebenta niya ang 20 na basket sa halagang 40 pesos kada isa? Isulat ang sagot sa table o cell 3. Magaling! 20 times 40 equals 800. Ang kabuuang benta ay 800. At panghuli, titik C o kabuuang kita. Una, isulat ang kabuuang benta na natuos kanina. Isulat ang sagot sa cell 1. Ang kabuuang benta na natuos kanina ay 800. Pangalawa, isulat ang kabuuang gastos na natuos kanina. Isulat ang sagot sa cell 2. Ang kabuuang gastos na natuos kanina ay 450. Pangatlo, tuusin ang kabuuang kita. Isulat ang sagot sa cell 3. Magaling! 800 minus 450 equals 350. Ang kabuuang kita ay 350. Gamit ang spreadsheet, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Titik A. Ano ang tatlong hakbang sa pagtutuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto, manually o gamit ang spreadsheet? Mahusay! Una, pagtutuos ng kabuuang gastos o puhunan. Pangalawa, pagtutuos ng kabuuang benta. Pangatlo, pagtutuos ng kabuuang kita. Titik B. Ano ang ginagawa sa unang hakbang o pagtutuos ng gastos o puhunan? Tama! Una, ilista lahat ng materyales na ginamit at katumbas na presyo nito. Pangalawa, tuusin ang kabuuang halaga ng nagastos para sa mga materyales. Titik C. Ano ang ginagawa sa pangalawang hakbang o pagtutuos ng posibleng benta?
Napakagaling! Una, ilista lahat ng bilang ng nagawang produkto. Pangalawa, i-multiply ito sa presyo ng produkto. Titik D. Ano ang ginagawa sa pangatlong hakbang o pagtutuos ng kita? Mahusay! Una, isulat ang kabuuang benta na natuos. Pangalawa, isulat ang kabuuang gastos na natuos. At pangatlo, tuusin ang kabuuang kita. Pagdinilay sa pagkatuto sa aralin, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagsusulit. Para sa unang bahagi ng pagsusulit, manual na pagtutuos. Si Isko ay isang batang madiskarte. Siya ay nagtitinda ng flower vase na gamit ang paper match. Ang mga materyales na kanyang ginagamit ay ang mga sumusunod. Lumang dyaryo na nagkakahalaga ng 50 pesos. Gawgaw o cornstarch, 50 pesos. Pintura na ang kulay ay white, 180 pesos. Pintura na ang kulay naman ay green, 180 pesos. At paintbrush na nagkakahalaga ng 30 pesos. Ang kabuuang gastos ni Isko sa paggawa ng kanyang paninda ay 490 pesos. Sa halagang ito, siya ay nakakagawa ng 20 na flower vase na ibinibenta niya sa halagang 40 pesos kada isa. Tuusin ang kabuuang kita ni Isko. Sagutin ang mga sumusunod. Titik A. Kabuuang gastos. Ngayon ay sagutin na natin. Narito ang mga materyales at presyo nito. Lumang dyaryo, 50 pesos. Gawgaw o cornstarch, 50 pesos. Pintura na kulay white, 180 pesos. Pintura naman na kulay green, 180 pesos. Paintbrush, 30 pesos. 50 plus 50 plus 180 plus 180 plus 30 equals 490. Ang kabuuang gastos ay 490. Sagutin naman natin ang titik B o kabuuang benta. Sagutin na natin. Bilang ng nagawang flower vase ay 20. Presyo naman ng isang flower vase ay 40. 20 times 40 equals 800. Ang kabuuang benta ay 800. Sagutin naman natin ang titik C o kabuuang kita. Sagutin na natin. Ang kabuuang benta na natuos kanina ay 800. Ang kabuuang gastos naman na natuos kanina ay 490. 800 minus 490 equals 310. Ang kabuuang kita ay 310. Mahusay mga bata! Para naman sa pangalawang bahagi ng pagsusulit, gamit ang spreadsheet o Excel, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito?
Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa tatlong hakbang sa pagtutuos. Una, pagtutuos ng kabuuang gastos o puhunan. Pangalawa, pagtutuos ng kabuuang benta. At pangatlo, pagtutuos ng kabuuang kita. Natalakay din natin ang spreadsheet. Ito ay isang uri ng dokumento na may mga kahon o cells na ginagamit para maglagay ng mga numero at impormasyon. Para itong malaking papel na may mga linya kung saan pwede kang mag-compute at mag-organize ng data. Ito ay may automatic na computation. Mabilis at accurate na pag-compute. Maaaring i-modify ang mga detalye katulad ng presyo ng hindi gumagawa ng panibagong worksheet. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.